Diyan sa may Department of Public Works and Highways. Kasabay pa rin po ito mga kabombo ng nagpapatuloy po na pagnanais ng naturang ahensya na mga paghain ng kaso o cases laban ho sa mga umunoy sangkot sa mga flood control anomaly. Ang Ombudsman, sinuspende na ho ang 16 na kawani ng Department of Public Works and Highways dyan sa may Bulacan dahil sa 289 million na mga ghost project. Habang ang Public Works and Highways Department magsusumite na rin po ng kaso sa Independent Commission for Infrastructure. May update po dyan si Bomboisa Cotoner. Iniutos ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension ng 16 na tauhan ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office dahil sa umano'y ghost of flood control projects na nagkakahalaga ng 389.6 million. Ayon kay Acting Ombudsman Dante Vargas, epektibo na ang naturang suspensyon noong Setyembre 18 upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Kaugnay ito sa reklamong isinampa ni DPWH Secretary Vince Dizon laban sa ilang tauhan ng ahensya at sa inendorso ng Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordoba ng mga fraud audit report hinggil sa mga proyekto sa Plaridel, Pandi at Bukawi, Bulacan. Batay sa Ombudsman, ang mga proyekto ay tinaguriang ghost o manumalyang proyekto dahil sa kakulangan ng dokumento, kawalan ng aktwal na civil works, mali-maling mga lokasyon at depektibong bid plans. Dagdag pa ng Ombudsman, ang suspensyon ay ginawa upang maiwasan ang posibleng impluensya ng mga sangkot na empleyado sa investigasyon at upang maprotektahan ng public records. Kasama sa listahan ng mga nakatanggap ng suspension ang ilang project engineers, section chiefs, officer in charge at ilang cashier. Agara namang ipinag-utos ni Dizon ang 6 months preventive suspension without pay laban sa 16 na opisyal at empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office. Samantala, inihayag din ni Dizon na sa Independent Commission for Infrastructure na sila magsusumite ng kanilang findings para i-review ng komisyon at sila na mismo ang maghahain ng kaso hinggil sa mga natuklasang manumalyang flood control projects sa Oriental, Mindoro. From now on, sa ICI na kami magsasubmit ng aming mga findings. No? Alam ko, nag-announce ako last week na magpa-file tayo dapat this week on the Oriental Mindoro case. Pero ito ay actually sinubmit na namin sa ICI nung Martes ng hapon. Nasubmit na ang mga dokumento at ito ay rini-review na ng ICI. At hindi ako magtataka kung sa mga susunod na araw, magpa-file na ang ICI tungkol sa dun sa kaso sa Mindoro. Tiniyak naman ng kalihim na makikipag-ugnayan na sila sa komisyon para sa mga susunod na hakbang na isasagawa sa mga proyekto na kanilang i-inspeksyonin at pagpapanagot sa mga tao sa likod ng mga questionableng proyekto. Tuloy-tuloy lang kami, sabi naman namin sa inyo, wala kaming tigil dito, pero sa ICI na kami makikipagtulungan in the coming days and weeks. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bomboisa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.